jud dayon 100. DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan natong mga suking tigpaminaw, welcome sa among programa DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Among isaysay karon about disease condition sa atong atay. Ang atong atay is an organ nga ang kadakuon ani Doc murag football. Unya si atay naa sa inyohang right side upper abdomen. ingon pa ko nila kung wa kay atay dugay ka ng patay. Mao lagi. Kini magong atay ato mga higala, importante kini siya for as an organ of digestion. Siyempre ang usahay sa kabright sa tao di kay bawlo Sir JP pa kung sa gikaon hilo na daytong gikaon. Pasalamat ka ni atay. Dili tungod di atay. Wag tangka. Patay ka na. Kay kining atay god dili ra digestion ang yang purpose. Kini pod maoy ga tinlo o mo tinlo sa inyong mga mulimpyo sa inyong mga toxins, inyong gikaon, inyong giinom, unya unsa pa mo pod ni nagaproduce og bile Doc aron nga naa kay ikatunaw anang ikaon nimong mga mantika, mga tambok. Unya unsa pa, kini pod mo destroy sa imong red blood cells nga mga tiguwang na. Mo pod ni naga-cause imong panit nga puti kina mo produce manig glutathione. Unya Sir JP hunahunaon yun nila. The moment nga matiguang ng atay, daghan na kay bation sa imong lawas. Mao lagi. The moment nga daghan kay gipadala sa imong atay og mga hilo, medical term toxins, dali magka-problema ang atay. So from mascaring siya, ma-fatty liver siya, hantod nga maabot siya sa punto nga magka-cirrhosis or even pwede magka-cancer. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pinaayo na ako. DTX 500. Pamali sa mga butika. Na saan mo paglimpyo mong atay. Napamatud-an sa mga eksperto nga usa sa mga pamaagi para nga malimpyahan imong atay ang pagkaon sa liso sa kapayas. Kaong kag 5 ka buok buntag udto hapon matabangan og limpyo imong atay. Pero nakanindot lang naanay herbal or food supplement na pwede nimo mapalit sa market. Di na ka magpapait atong atay, paita pug kayo mukha kag pait. Pero naman kay kwarta adto kas butika, palit ka og DTX 500, palit kag Santon Plus Herbal Capsule nya parisan mog maitisi. Kanang tulo nga kombinasyon nindot kay na makatabang naglimpyo sa imong atay. Sa mga palahubog da ayaw kalimot DTX 500. Sir GP unsay naa DTX 500 nga kaya man niya limpyuhan imong atay? Muni gwapong pangutana. Kining DTX 500 loaded kini og phytochemicals. Ana kalami sa DTX 500 Doc kini iyang DSE o kon kining Dishogard sugarcane. Mapait. Dishogard meaning pa gikuhaan kalamay. Tamis ang tubo. So, ang pait na lang. Sa bilin pait. Kay numdum ka Sir GP nga nganong epektibo ang unsana ang liso sa kapayas? Okay, pait. Ang DTX 500 pait pod. Ang pait sa palya ug ang pait sa tubo. Big kamoy kuha ko noon. Saan mo pagpangosan ng tubo nga pait ang makuha. Immune System Lig 1 DTX 500. Ang immune DTX 500. Question of the hour. Dok, tinuod ka ng inyong gisulti. Inig human akong kaon, mubalik man na akong gikaon, unya mo butod akong tiyan. Okay ra ba ni mag DTX 500 ko? Ay, kulang ra yan ang DTX 500. Kinanglan DTX 500 Mighty C. Nya ganahan ka kaong kag lisos kapayas, inom kag carrots o limonsito, makatabang na siya Sir GP. DTX 500. Question of the hour. Dok, na siguro ko'y insomnia kay dili naman ko makatulog. Bisag unsaon ako Dok, di naman ko moinom og kape pero dili ko gyapon makatulog. Unsay mayong himuon Dok? Makatabang dia is inom kag B-complex niya parisan mo DTX 500 ug Mighty C. Nya sa mga herbal napoy food supplement nga pwede mo i-combine sa DTX 500 like melatonin. Kana may mga tawgod nga dili katulog. Ang problema niya Sir GP is mubo ang melatonin sa iyang brain. So pag mubo ang melatonin sa brain, ang mahitaboan na is dili maayo imong katulogon. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 imnunta. DTX 500. Ako si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500. DTX
500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Inausab si Doc Ramil Uy magaingon ang Diyos mga panalangin kanatong tanan magaayo sa daghan nyo nga mga balatya. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako 500. si Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga kamukit ili. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamukit. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pumali sa mga butika. Ang Hukas Batch 2000 sa Hilongos National Vocational School magpahigayon og usa ka raffle draw karong Mayo 25 o diin posibleng imong maangkon ang usa ka smartphone, hot and cold water dispenser ug usa ka stand fan sa katinad lamang nga 25 ka pesos. Gawas sa mga nag-unang mga premyo aduna sa 5 ka mga palarang mga naog sa consolation prize nga na po ka kilo sa high grade nga bugas humay. Ang mga ticket na mahimong palit sa mga mosunod nga mga binuhat: Winsilin Fortaleza Lura, Lawrence Ramirez, Wendell Logo, Casilda Ralios Baer, Llewellyn Aniscal Malatag, Dayin Alfanti Alvarado, Maricel Bulfa Briones, Josel Abinuha Ulan-Ulan, Ramir Makarat, anaosab sa Sibianan sa 93.5 Marion FM at bang sa main gate sa St. Teresa School of Ilongos ug sa SAE Air Conditioning Services sa left sides highway padung sa lungsod sa Bato tapad sa simbahan sa Mormons. Alang sa dugang mga pangutanaw impormasyon, mahimo makontak ang mga numero nga 0963-910-7639. Sa panahon lamang sa oras sa tingtrabaho, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mamahimo usab nga mapangutana ang mga individual nga sakop sa Hukas o ang mga naggraduar sa HNVS katong tuig 2000. Ang raffle promo sa Hukas Batch 2000 tipi ko gabahin lamang sa kutay sa mga kalihukan alang sa pag-host sa Hukas Batch 2000 sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong tuig 2025. Hukas Batch 2000 highly appreciates your valuable support. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahinglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanganga tindahan nga sayon kanyang tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa daan CV Alcuino, dool sa eskina sa Kanunay, ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang kompleto sab sa tanang panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa daan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, puso kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among
completely delusious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati sila mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom tuwa sa buntag, tuwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. First Clinic sa kanunay nagamumas sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungsnon. Aduna kini state-of-the-art nga laboratory na aprobado sa Department of Health. Samtang katambayayong usab sa Villa First Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Ezelinda Cabal o Bigayni nga na sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga na sa tambalanan matag una ug kaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward Singh usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa na sa Villa First Clinic matag ikatulong sa Sabado sa buwan. Ang Villa First Clinic gitukod sa labing unang doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Atagracia Grasing Villaflor, kinsa usab ka National Award sa Public Health. Ug karon na padayong giugmad ni Dr. Eleanor Ellie Villaflor. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi, Dr. Rebecca Barbosa Ong ug aktibo ka medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym.
Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi ug uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang uluhang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-202-567-8606 o sa ilang sangangabuhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katawhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Sa tanang suki na atong tigpaminaw, welcome na usab sa atong tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Maghatod kaninyo sa mga nagkalinlain ng mga herbal tips, health tips ug health information. Mutudlo usab kaninyo sa mga pagkaon nga kinahanglan kaunon, mga pagkaon nga kinahanglan likayan kay kami nituo sa gingon ni Dr. Sin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Immune System Lig 1 DTX 500 ang immune. Dok, kining atong dugo magkahugaw nga naman. Kanang atong gikaon, the food that we eat maadto na sa atong dugo. If ang atong gikaon nga dugo na ay mga toxins. Example sa mga toxins, bisag kanina lang bisyo, hikag inom alak, sigarilyo ka. Those bisag smoke na siya, maadto na si mong blood through your lungs. Bisag giinom nimo, maadto gyapon na si mong dugo through your small intestine kay ma-absorb na. Kini siya muhugaw imong dugo. Kung hugaw imong dugo ganing, patimaan na nga nahugaw na pug imong liver. Kay ang mutinlo o mo limpyo sa imong blood is your liver. So if ang imong liver nitiguang na, hindi na maayo ang functions, bigaw na ang functions, ang imong kidney di na pod mo function, di na mo tabang og limpyo, ang may tabo na hugaw pod imong dugo. In the first place, it's the blood nga nahimo sa imong liver o kidney hugaw. So kay di nimo siya ma-filter kaayo, di na mo
wala ning hugaw mo na nga magkasamot, magkahugaw na pud ang dugo. Actually gikan gyud sa atong pagkaon. Pagkaon ang nakapahugaw. Mabitaw ni nga ang saon ka ha sa DTX 500 ug may TC makatabang aron malimpyo imong dugo. Naay mga simptomas Sir GP nga hugaw imong dugo. Sama pananglit kanang tan-aw nimo imong panit, daghan gani ka og kanang bugas-bugas, acne, hugaw kayo, daghay mga katol-katol nga mugwa sa imong panit. Nagpamatuod lang na siya nga hugaw ang imong dugo, no? Aside ana sa mga pagtuon, hugaw imong dugo kung magsigi atakihon sa allergy. Hugaw po na imong dugo, sigig sakit imong ulo, magsuka-suka ka ug uban pa. Nya kanusa man nimo limpyohan imong dugo, di karon na. May matay dito masalakyan pa kay pwede nang i-change oil, i-drain na nimo, islang bago. Ilisag filter. Nay ana, pero nay mga pamaagi aron malimpyo imong dugo. Number 1, suplementohan gid nimo og DTX 500 og may TC. Unsay day naa diha sa DTX 500? Kanang pait sa palya og pait sa tubo, no? Abi nimo tam isang tubo na poy pait nga portion ang tubo. Mao nay mo limpyo sa imo nga dugo. Unahon sa niya limpyo ang imong tinai, limpyohan niya ang imo atay, limpyohan niya imong kidney, here comes limpyo ang dugo. Mabitaw tingala ka nga bisag unsa pa butang mo ointment, bisag unsa pa sabon, bisag pa butang sa imong mga bugas-bugas di man mayo kay wala nimo unaha limpyo ang sulod. Kinahanglan limpyohi ang sulod, limpyohi ang tinai, limpyohi ang kidneys, limpyohi ang liver aron malimpyo ang dugo. Sa healthy nga kasing-kasing DTX 500 ang moamping DTX 500. Ako si Makoy Tagasan Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500 sa mga butika. So walay lain nga suplemento nga pwede nimo gamiton aron nga mahimong limpyo ning tulo ka organ like imo nga colon, imo nga kidneys, imo nga atay. Walay lain nga ultimate cleanser, ultimate detoxifier ang DTX 500 og ang MyTC. Ana kanindot kung ikaw nag-inom og DTX 500 og MyTC. Limpyo nga atay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 question of the hour. Dok, asla ko 66 na akong edad. Nganong mo bleeding pa man ko, Dok? Oy, babae. Nay mga inanano late ang ilapan, minupusan. Pero kung dili na normal Sir GP, pa-check up na kasi sa mga OB. Kay naarabay mga inana nga mga kaso, pwedeng naay cancer or naay problema ang ilang mga reproductive organ. So manay inyo himuon adto mo sa inyo nga mga OB or sa inyo nga doktor, pa-check up mo. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsule sa buntag, tulo pod ka capsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Limpyo nga atay, mag DTX 500 kanunay. Kininasab si Dr. Ramil Oy magaingon ang Diyos mga panalangin kanatong tanan mag-ayos daghan yung sakit o balatian. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahinglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika.
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jocrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jocrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jocrams Floating Cottage. DTX 500. Ako si Annabelle. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinhanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanga nga tindahan nga sayon kay inyong tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa daan CV Alcuino, dool sa eskina sa Kanunay, ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang kompleto sab sa tanang panginhanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa daan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. DTX 500. Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, puso pong init, naling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious.
Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym. First Clinic sa kanunaya nagamumas sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungsnon. Aduna kini state-of-the-art nga laboratory na aprobado sa Department of Health. Samtang katambayayong usab sa Villa First Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga na sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga na sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward Singh usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa na sa Villa First Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Ang Villa First Clinic gitukod sa labing unang doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Atagracia Grasing Villaflor, kinsa usab ka National Award sa Public Health. Ug karon na padayong giugmad ni Dr. Eleanor Ellie Villaflor. Inabaga nila ni Dr. Rodrigo Kapahi, Dr. Rebecca Barbosa Ong ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ng kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang uluhang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-202-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katauhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta, mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginahanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Aniya na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
ang Hukas Batch 2000 sa Hilongos National Vocational School. Magpahigayon og usa ka raffle draw karong Mayo 25 o diin posibleng imong maangkon ang usa ka smartphone, hot and cold water dispenser ug usa ka stand fan. Sa katinad lamang nga 25 ka pesos. Gawas sa mga nag-unang mga premyo, aduna sa 5 ka mga palarang mga naog sa consolation prize. Nga na po ka kilo sa high grade nga bugas humay. Ang mga ticket na mahimong palit sa mga mosunod nga mga binuhat: Winsilin Fortaleza Lura, Lawrence Ramirez, Wendell Logo, Casilda Ralios Baer, Llewellyn Aniscal Malatag, Dayin Alfanti Alvarado, Maricel Bulfa Briones, Josel Abinuha Ulan-Ulan, Ramir Makarat, anausab sa Sibianan sa 93.5 Marion FM at bang sa main gate sa St. Teresa School of Ilongos ug sa SAI Air Conditioning Services sa left sides highway padung sa lungsod sa Bato tapad sa simbahan sa Mormons. Alang sa dugang mga pangutanang impormasyon, mahimong makontak ang mga numero nga 0963-910-7639. Sa panahon lamang sa oras sa tigtrabaho, Lunes hangtod sa adlaw Sabado, mamahimo usab nga mapangutana ang mga individual nga sakop sa Hukas o ang mga naggraduar sa HNVS katong tuig 2000. Ang raffle promo sa Hukas Batch 2000 tipi ko gabahin lamang sa kutay sa mga kalihukan alang sa pag-host sa Hukas Batch 2000 sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong tuig 2025. Hukas Batch 2000 highly appreciates your valuable support. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marion FM. Sa 93.5 Marion FM. Alas 9:59. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Og madang good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon, Hilungo! Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihunaon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutubutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung kalagat kahanginan. Ang isang amigo gawin maglupot. Ang isang amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kaninyong pinagahangton tagarong untop alas 11 ang takna nining kabuntagon. Kamunta
hapon kay sa Tulungos noon ining adlaw nga Sabado. Espesyal nga magsibya sa 93.5 Marian FM pero adlaw ay adlaw Sabado kasagad diha kaninyo way mga kabilinggan, way mga obligasyon sa mga trabahoan. Adlaw Sabado mga pizza 25 na sa buwan sa Mayo toy 2024. Atong lungsod. Kumusta to mga sugi nga mga tigpaminaw? Manghinaw to nga nakamuday karos kapiskay, kadasig, magkamaya, papanag-uban mga higala sa tulumanon. Ang inyong tulumanon! Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ay mga good mornings na mga isura mga hilongos noon nga ninikisikay na karong mga oras sa kabuntagon. Kumusta man ang mga good morning sa mga hilongos noon nga mga OFW. Nabaw pa mong good past morning mga hilongos noon nga nagkaroon sa lagyo nga mga dapit. Kumusta man taon mo diha ay mga amiga at mga amigo. Kumusta na ikaw alimuot na po. Ikaw ang akong inspirasyon. Init na po. Ay doon na nag-monitor mga higala nga bagyo no. Oh, ang kini ang buhatan mga higalas pag-asa mao to hinungdan sa pag-uwan-uwan mga higala ni sinati nato kagahapon adlaw. Mapasigaw kung hihilongos no. Ang bagyo mga higala nga aghun. Mesura po ka sa pangita litukon in litrahaan. Mahal kong hilongos ikaw ang akong inspirasyon. Ay ganwa rin na malamor palo. Kumusta na ikaw pahinumduman na punta. Paganing hunat paganing ta. Isa po na pagkihon puntang maaga. Good morning Ma'am Zilda Villahermosa Ogarrio. Good morning, Sir Joy Ogarrio. Hilungos atong lungsod. Nahala, alas G5 na mga igalas kabuntagon. Yan na nanaway sa tong bukton. Adios. Apike man. Apike ka, Joy. Unay naman ang imo, do. Unay, do. Sanggam ta, do. Tidaog, do. Ay, good morning. Good morning, Daddy. Ole Ismero. Nagkanausap na ito na ikaroon mga galang Haring Gangis sa Cebu Ports Authority. Cebu Ports Authority, CPA. Unsa to'y ranggo ining Bernardo. Haring Gangis na ikaroon sa kini ang Cebu Ports Authority Mangala si Bogart Makoto. Bernard Makoto. Bogart Makoto, Wastilano. Brumbado mo tungan. Bernard Makoto, Dodong Makoto god.
Sa pag-ingaw na mga igala, technically dili na parte sa hilongos ang pantalan, ag buktong nakasabot ra gyud, dodong ra gyud. No? Kaya naman niya mga igala nagtrabaho pantalan. Oh, Cebu Port Authority gud ni. Oh, matod pang dodong. Ha? Sa Cebu City mga igala og moson ang mayor to pwede dyan tulion. Nga naman, hindi na maguna kabahin mga igala Cebu City ang pantalan. Moingon pa mo, naunsa ka diha? Di mongol ni basa. Technically, di na parte sa usa ka lugar ang inaay pantalan nga ubos mga igala PPA. Technically lagi na. Pangable po kung mausahay dictionary. Oy. Good morning sa The Undisputed mga igala. Sa former councilor sa lungsod sa Ilocos. Kanhi konsihal Cristoto Boyong. Good morning sa akong igso nga si Architect Jomel Bitirbo. Dahil tayo daghan nga nagtanaw diri no? Basta lagi sa bado o di naman nangita pa ha? Herbert Craig. Asa na bag-host ani? Napiki masakto. Paano ang pagkapiki? Kuya Gigi Kubyo, good morning ni mo da Kuya Gigi. Kumusta kayo dyan? Good morning sa Manila boy nga gwapo. Ay da. Sa una jud. Good morning Ma'am Alma Aurel Cabradilla Dator. Di ato sa kaninawon mga higala ang pagpadiin sa pag-asa ni ining bagyo. Kay singa ni ini. Kuan magunta rin ini nalipat man ta mga higala wa ko kabantay ini gahapon da. Nabantog na nag-uwan ni gahapon. Wa na mo ko basa gud ining mga panahon kay ang kalimuot mo na Ay, kagahapon nga adlaw mga igala. Masado alas. Ganun kadlawon di ay gipaubos mga igala sa public storm warning signal, tropical cyclone warning signal number 1 ang Leyte. At tungod sa bagyo mga igalang aghon. Unsa po ni litrahan ng aghon? Ay, good morning dia sa West Philippine Sea. Solid na po ito ang ato amigo Marco Antonio Roa Ruiz. Ay! Nanguha ng mga bao. Good morning, Konsihal Aton Lora. Boss Aton, ada pala mga apil panaway isang bokton, ha? Sabado manggodron, no? Sabado manggodron sa kanang ano tawag ka lang ba? Wala yung taon ka lang ba? Ito amigo tawag bangoton. Uwan mo kong hapon. Naloy, aris na mga sa buhatan sa pag-asa kaya ito alinaon ang labing awahin nga pagbanabana sa lakat sa panahon gumikan ining bagyo mga higala nga aghon. At paminahon ang pag-asa. Hintayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi ng isla ng Homonhot, Iwan, Eastern Samar, kabiyan ng 11:20 PM. At pagkatapos itong baybayin or
diretsuhin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar kaninang madaling araw ng 12:40 a.m. At yung latest location po natin, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Catbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 km per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Bagyong Aghon. Tapos ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na ito or nakaka-apekto na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas ito sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posibleng magkaroon ulit ng susunod na mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So after Eastern Visayas, Bicol region naman yung area sa dadaanan nitong si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, maapektuhan nito ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng Bicol Peninsula. So for the next 24 hours, bukas ng madaling araw, araw yan ng linggo, itong sentro ni Bagyong Aghon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig, Quezon. At posibleng mas lalakas pa nga ito into tropical storm category. At habang binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatuloy yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay posibleng yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At habang binabaybay, patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippines na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that, or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday, sa May 28, ay nandito na ang sentro ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon. Dito sa northern portion ng Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon, at sa Camarines Provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa area ng Catanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Ticao Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pati na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar kung saan may wind signal tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Aghon. At ang pinakamataas o yung highest possible wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 2. Para naman sa mga ulan na dala nitong si Aghon, inaasahan natin, so itong mga areas na ito, makikita natin sa table na ito, itong mga areas na ito ang pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ni Aghon. So heavy to intense rains ang posible nating maranasan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas, particular na sa mga areas ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. So ngayong araw, asahan natin yung mga heavy to intense na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Moderate to heavy rains naman ang posible nating maranasan dito sa area ng Romblon, Southern Leyte, itong southern portion ng Quezon, ilang bahagi pa ng Kabikulan, at ang northern portions ng Western Visayas at sa Cebu. And starting tomorrow, unti-unti na mababawasan yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. So heavy to intense rains dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Magpapalala pa rin yung mga moderate to heavy rains sa ilang lugar ng Eastern Visayas at Southern Luzon, particular na yan sa Northern Samar, Polillo Islands, sa ilang bahagi ng Kabikulan at itong southern portion ng Quezon. At simula ngayon hanggang bukas, malaking bahagi pa rin ng Luzon, particular na itong Central and Southern Luzon, including Metro Manila, buong Visayas at Mindanao, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na mataas sa tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat. Dulot yan ng trough extension
nitong si Bagyong Aghon. So sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At as of 5 a.m. today, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan maglalayag sapagkat today, inasan pa rin natin itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa seaboards ng Bicol Region, Southern Seaboard ng Quezon, Eastern Seaboard ng Eastern Visayas, itong Western Seaboard ng Samar at Northern Samar at ang Eastern Seaboard ng Caraga Region. At inulit ko po, ito po yung ating track senaryo para kay Bagyong Aghon. So after nung dalawang landfall niya kaninang madaling araw at kagabi, inaasahan natin na patuloy nitong babaybayin ang area ng Eastern Visayas, and within the next hours lalabas na ito or didiretso na ito sa area ng Bicol Region. So possible landfall scenario ulit tayo sa nabanggit na lugar. At so Eastern Visayas, Bicol Region ang maapektuhan ito for the next 24 hours. At mag-emerge or lalabas sa karagatan sa north of Camarines Provinces bukas ng umaga. So during this period, na habang binabaybay nitong area na ito, ay mas posible nga mag-intensify pa itong si Aghon into tropical storm category. And starting tomorrow afternoon, magsisimula ng curvature period ni Aghon. Gagalaw na itong generally northward then pa northeastward. Magsisimula na itong gagalaw papalayo sa ating bansa. At magpapatuloy yung paggalaw nito generally northeastward patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nitong makamit ang typhoon category by that time. So yung par exit natin o yung posibleng paglabas nito ng ating Area of Responsibility ay between the period of late Tuesday to early Wednesday. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or yung mga heavy rainfall warnings sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Ang susunod na update o yung Tropical Cyclone Bulletin na i-issue para sa bagyong ito ay mamayang alas 8 ng umaga. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Hilumos atong lungsod. Yan nabati mga higala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan mismo sa buhatan kay igsuonan sa Pag-asa. Hilumos atong lungsod. Ora nagduda ko na awahi na pod mga higala nagamang diferensya silang ekipo. Ngano man, heavy to intense rain kuno ang ato masinati perting inita na. Labong gahapon, posible pa kuno ka masinati mga ilang pag-uwan-uwan. Ya karon, pero kusog ka uwan gahapon, no? Pero kay ilang abiso, posibleng masinati. Oh, posible pa. Oh. Karon ingon lang nga, heavy to intense rain ang masinati sa Eastern Visayas, particular Samar, Leyte. Sa Cate, perting inita na, oy. Makahag-ay na mga higalag labtingaw. Gusto ko ni mo na heavy to intense. Liman ka bago intense, no? Intense gani. Why po as may ilang bundak yung kusog? Bundak ang init mo noon. Waka tapig yes Pag-asa din kalakiya. Dili na update ang tawag abit aw. Dili na update, down date. Down date, dili update. Time pa gisugdan na mo kung libak dari ana. Adios. Ako mapitihon man yun ang bukton. Atong pagkatuon ko no sa bukton sa Nins Gym. Wa pa kayo na ng Nins Gym ha? Wa pa na mangalsa.
Oy, by the way, ang men's gym dito mga igala, sa di madugay mobalhin na sa iyang bag-ong location, no? At ang gyapon sa barangay Tabay apan adto na sa mas dako, mas hamugaway ug mas nindot na mga igala nga location sa ang men's gym. Nanapod mga igala, dugang mga facilities. Doon ay dugang daghang mga alsahonon. Ala. Mas dako mga igala nga kini ang gym sa Nins Gym sa barangay Tabay dool mga igala sa MLG, no? Sila atong i-update mga igala ang atong commercial inig mabalhin na gyud, no, ang Nins Gym sa iyang bag-o mga igala nga location. Nanalo po day kuan oy badminton mga kaigsuonan nga kini ang training, no, ang Nins Gym, kada Sabado na si Boss Binsoy mo ay nag-train anak sa kabataan. Pwede po mga tiguang ma-appeal ko. Kabataan rin ka mao. Exercise ang pagod na. Good morning, Nanay Pining nga binuha. Good morning, Cap Idol Dodong Ranger. BPR Bongbong Relente, good morning ni mo diha, Mister. Hilumos atong lungsod. Alas 10:24 na mga igalas kabuntagon. Maghihinay bateries ng relo. Okay, mamdagan. Lisdan na po nagbateri ng relo ha, kay hinay mo dagan. Adios. Ay, karong hapon ito mga igala, mag-live ta ha. Live ta mga kaisonan din sa itong Sibianan. Pinagi sa Facebook o gingaman sa radyo ang atong pagbula mga igala sa Hukas Bus 2000 Raffle Draw. Doon na may panahon sa pagpalit mga igalas mga ticket, no? Doon na may panahon sa pagpalit sa mga ticket, no? Atong balik-balik ning atong plug mga igalas sa Raffle Draw sa Hukas, atong balik-balik, makahimo mo makaduol pa na mga tawhan okay, doon na pa panahon. Ang atong bula mga igala karon mga alas 2 sa hapon, makita live sa Facebook ug madawog usab sa radyo mga igala atong pagbula sa Hukas Bus 2000 Raffle Draw. Paabutan na karong alas 2. Alam ko tinga nang mag-live, ha? Now. Time pa, manghinlo pa day ko diri adi ay. Adios. Tugang po ni trabaho onda. Lagi na ba usahay ba awahit na magmahay? Ano bitaw yung voluntaryo ang pugo ini? Nala, pabuta mga galatong raffle draw karong hapon na alas 2 sa hapon. Sa mga nakapalit sa ticket, nyawa pa nila masubmit, isubmit in taon, oy kadig mo mudaog. Hindi mo mudaog, di dito na masubmiter. Sa pagbonot mga gala ino pangan og wa mo submit. Okay mo nakapalit ang ticket ato hatod no ang kananaang mga ticket. Aron nga maapil sa pagbula mga gala karong hapon. Unya, by the way, dili mo ay katapusan mga gala nga bula kay sa sunod nga buwan nanabutay laing raffle draw. Unya mas dako-dako na niya na mga gala, mas nindot na ang mga premyo. Di pag gusto makapapremyo mga gala aeroplano. Sige lang na, dako-dako na mga gala nga kini ang mga premyo na niya na, no? Murag akong nadunggan doon ay food package. Amot ganahan ba mo? O mga
ngilngig na mga higala nga mga consolation prizes alang sa atong pagbula. Nahala. Buliro jud kado na napod. Magaling mambula ko no. Alay. Oh. Alas sa Jays by the City na mga higala sa Kabuntagon. Maghapon na ituod bisan o mga higala perting uwan na, no? Kaghamon adlaw ba? Bisag way puas mga kaigsunan ang pagbunok sa uwan apan na pahigayon gyapon no, natigayon gyapon kaigsunan ang singan ini, barangayan. Oh, ang atong mga tag-as mga higala nga mga opisyalis. Oh, dito mga higala sa kabarangayan nagsuy-suroy. Di ni mga panya ka, di pang panya ron. Oh. I think every other Friday naman tingali ni. Kana bang paghatod mga higala sa basic services ngadto mga kaigsunan sa mga bukiran nga mga barangay o sa nakadiyang kabarangayan, no? Dinis ato kay aron lagi ni nga mas mapaduol pa ang gobyerno mga higala ngadto sa mga tao. Di lamang kay musuroy ba ang ato mga higala mga opisyal panahon sa kampanya. Dili oy. No, dili ko na mga higala mo ilang primary nga function ang pagsuroy sa mga barangay, kay ang ilang mga function kay isip chief executive o ang atong mayor di mahimong musuroy siya mga higala sa kabarangayan pagduaw pagsusi o sa kahimtang apan ang iyang main function is kanang papamirma mga higala mga dokumento mga papilis ang kanang paperworks ba mga paghanay mga program kay nga na magsisa mga higala mangunay pamala dito anang mga but then again, every now and then, ang kuan mga higala, itong mga opisyalis, mususi sa, tinunan na yung kahimtang sa ground. Ako na yung atong mga opisyal na, ito masadop mga higala sa pagpilig mga opisyalis. Okay, aron nga mapatuman yun nga, kanabang, tionay ang mga programa, tanaw sila sa ground, o sinahintabo yun, aron nga matagaan mga galag igo gyud nga pagtagad ang tinudangay nga kahimtang sa atong nakadaiya nga mga barangay. Mahimo tingali nga di mga higala maokupar ang tanan, no? Di matagaan mga higala og tubag ang tanan, apan at least kanabang doon na mga higalay effort nga gihimo ang atong mga opisyalis. Naman si mga botang nga di mga higala in town matubag in town nila. Example, kanang kaway tubig na mag-atong paihi o ng atong mga konsihal. Di iwan naman na sila control niya na apan mo nila magita nga mo'y kahimtang des into barangay mangita sila mga remedyo. Aron nga katagaan mo ilang patagad ang inyong mga nag-una nga mga concern. Mahin mong dili pa karon dayon kay di wa mo na sila magic wand kay wara-wara raw. Wala. Dili oy. Dili. Nala, onya oy ugma adlaw po di ay Mayo 26. Doon ay mga exhibition games diri sa Western Gym. Moingon ko ninyo nga ayaw yun ninyong si Piata. Ayaw yun. Ayaw yun ninyong si Piata. Kaya di mo katanaw mga galaan ng exhibition na tinuod na, no? Pero di mo katanaw niya na, as I tell you, you will miss half of your life. You will miss half of your life. O mapaltos mo magtanaw ng mga exhibition game ug masas marusip. Sangkos langit inyong pagmahay. Yeah.
Unang muduha mga gala ang liga ng mga barangay, mga kapitan. Kami. Ako ra ko'y kapitan ng may baryo. Kontra sa mga hanas diri sa Western. Sunod nga muduwa niya na ang akoan, ang singa ini, ang Hilby o ang Hiba. Hilongos Basketball Association Hiba. Ilan ang grupo ni Engineer Janjan Gabisan. Kontra sa Hilby, daghan mga superstar ng Hilby. Daghan superstar. Pero pa sila PBA na mo, no? Minor mas Dodong Losares. Puros Dodong patingali maka-break ining record da. Ang sunod niya na ang grupo mga ilan nila ni Engineer Choy Choy Pedil kontra sa Western Selection. Kana mo na mga ilan masunod ng mga duha. Pero ang unang duha ka mga duha ang liga ng mga barangay, mga kapitan versus mga hanas sa Western. O ikaduhang duha ang Hilby versus Hiba. I tell you, og masipyat mong tan-aw na ini na you will miss half of your life. Oy, tayo pa, tayo taga-Cebu mga ilang tan-aw. Good morning ni Muda, shout out sa ni James Paul Bolambot sa Abidra. Dito mga higala sa San Isidro sa Talisay sa probinsya mga higala sa Sugbo. Okay? Jomar Gandel, good morning. Watching from Turks in Caicos Island, North America. Dating J.O. sa Hilongos. Uy, ka very good. Uy. Dating J.O. sa Hilongos ato nas Amerika karon, Caicos Island. Spoko ni mo kana. Turks, watching Turks in Caicos Island. Spoko ni mo kana. Asa man napitan ng Caicos Island? Ato sa ning i-google. Basta Amerika na, basta Amerika. Mo nang kamo diyang mga job order, no? Asa mo kagool kay posibleng makaadto mo Amerika. Di pawahi ang tanan. Dili pawahi ang tanan, do na pay kahayag sa iwa dining kangit-ngit. Alas 10:35 na mga galas kang buntagon. Hilumos atong lungsod. Arita mga igsuran sa atong toyo gyud pagsibya ining adlaw Sabado. Ang pag-utingkay mga higalas atong kagahapon, ang paghatag mga higalag balor sa ato mga higalang nga kasaysayan ug kulturang Hilongosnon. Talisay ko no do, makahinom-dom putang pastor. Agaman yung duman do, basta talisay kay violin rin yun. Violin. Isang sa ako nus-nus sa violin, di ito mutingog. Og ang lapok sa akong karsones nga di ito makuha. Gabiya itong lapok ka, oy. Every now and then lapok yun. Ako yung operator sa grader sa una. Under ko ni Engineer Vizcara. Oy, maadyo inon. Maadyo good morning yun na. Jomar Gandil. Nala, kini mga gana, mao ni ang gisubmit sa kabataan ha, human naman silang intern diri sa kuan sa singan ini Marion FM ang atong duha ka mga interns unya. Usa sa ilang mga assignment akong gihatag kini mga galang pagkutlo sa detalye ug kasaysayan labot mga galas katukuran sa atong simbahan.
Kay kita nagmata man ang buntag mga higala diha naman nagbunta oblo mga higala ng kabanaryo. Oh. Wa man gyud bisag usa na to dinhi karon ba? Ha? Sa lungsod Silongos, bisan pag ang labing taas og edad mga higala hilongos nun. Atong pangutan-on, kinsay nagtukod anang kampanaryo. Wa gyud intawon mga kaigsoon makatubag. Why makatubag? Ha? Kay wa man ta masayod. Kinsa na yung mga tawhan apan mao ni ato mga higala nga hatagan og kining pagsaludar ang mga hilongos nun nga nagpato diha mga galag singot, dugo ug luha. Wala mo sipon. Yana mga galag atong simbahan. Lang atong basahon ha. Tagote nga kamao pa mo kung basa gamay. Ang simbahan sa Ilongos, mura man nagbalak ning himo ni ba. Usa ka bahandi nga natukod sa kasaysayan og kultura sa Ilongos Leyte. Kini simbolo sa pagtuo og pagdasig sa mga tao dinhi. Aha. Mao mo balak ni ta. Gitukod kini niadtong 1603. Be, mao ni ang nasa record 1603. Gitukod ang mga gala ang simbahan sa mga misyonerong Hiswita. Nga nagda og dako nga kabaguhan dili ra sa espiritual ginabuhi sa mga Hilongos nun, kundili sa ila po nga adlaw nga panginabuhi. Kanya tong una, bisita pa lamang kini sa Ormoc. Unsa man ang bisita? Murabag o sa opisina pa ba? Sa kompanya pa branch. Branch pa na. Bisita. May pangan kay kinatsila magud ni siya una. Bisita pa na sa Ormoc. Aubos pa ta mga galas Ormoc. Pero sa nakaduol mga gala ang tuig 1737. 1737. Nahimo na nga parokya sa Immaculada Concepcion ang unang simbahan nga nahimo sa bato. Ginama sa bato. Nga gitukod sa mga Hiswita sa tunga-tunga sa ika-18 nga siglo. Nga nagsilbi nga sentro sa relihiyosong kalihukan. At sa ilo ako, apan di magod ang mga Hiswita nagtukod ana. Ang mga Hilongos noon may nagtukod ana. Hilongos atong lungsod. Ang katong uban nga mga Hiswita, no? Purya damgo. Mama to mga tiglatos sa mga Hilongos nung nagtukod ana. Dili tingali sila man nagtukod, tiglatos tingali. Tiglatos. Okay, mao man na mga galay. Musugutag sa dili ba? But that is the dark side mga kaigsuonan sa pag-okupar sa mga katsila dinis ato. Now given the fact na given naman ang mga gala nga mo naman kamaturan, nga mabitohing alsa mga kaigsuonan ang mga Pilipinhon batok sa mga katsila gumikas pag mga buso. Kay dili tanang nagsutanan yanto nailad ba lamang ta ba? Dili tanan mga higalang nagsutana kaniadto pare. Hilongos atong lungsod. Dili tanan mga higalang nagsutana pare. In fact, napamatud-an na mga higala sa uban nga mga lugar nga dili tanang nag-okupar sa mga posisyon sa gobyerno kaniadto panahon mga higala sa Chila. Ang haom sa iya mga posisyon. Example. Kana mga higalang mga huwis. Kanang gobernador general, gobernador Silvio. Gipadama na sila mga higala gikan sa Espanya paingon sa Pilipinas. And kaniadto galyon pa man to, lumba magbugsay mga higala ang mga ulipon. Lumba magbugsay ang mga ulipon. Wapay labot ag hinay nga tayhop sa hangin. It will take 6 months mga higala nga biyahe sa galyon kana og di masangad. Gikan sa Espanya ngadto sa Europa, gikan sa Espanya sa Europa, paingon dinhi mga higala sa Pilipinas. 6 months.
more or less 6 months ang biyahe galyon. Oh. Mura po na dyan ang singa na bang cruise ba? Cruise. Mag-sightseeing po mo na. Nga nakaingon ko nga dili maoy mga tao ang nanglingkod sa mga posisyon tungod kay sa kataas na panahon there were instances, no? Asultian ta mo ha, bisag wa pa ko dito ha. There were instances manggod nga sa pagbiyahe ba, ang gitodlo gi-appoint dito mga gala sa Spain, example o sa Katalpulano, pahatid ato sa ma'am, ato sa kapikihan ato ma'am kay programa patawon ko ma'am. Magbula lagi ta karon las 2. Magbula lagi ta. Now, gikan mga galing Espanya, sakay sila galyon, barko. Paingon din ang mga na-appoint gikan sa Spain mga kaigsuunan, ang uban ini mga abjugo naglawas. Sabang mga padung na retire ba? Retirable na ba nga mga di na tingali ka doon na mapahimuslan dito sa Spain, murag wa na tingali na wa na maadong pinsar. Mo na ilam o di ba kagi pang silutan kay maldito ka doon dito. Mo na ilam mga galang ipang sabwag nga mga magduma ngadto sa ilang nagkadaiya nga mga koloni. Remember nga at that time mga gala 1500s to 1700s nga rin na sa 1800s ang Spain o ang Portugal mao'y superpower. Sila may Amerika karon og British. Sa karon nga setting ha. Sila mahigala may Amerika o United Kingdom. Spain o Portugal. Sila may gamahanan ba? Military might, navy, daghan. Now, ang nahitabo magod is ang ilang mga taong wa na kauduni nga naghubot magposisyon nga dili na mahimong matangtang, maoy ila mga higala nga ipang sabuang nagsasakadaiyang mga koloni. Cuba. Ngadto mga ila sa Argentina. Ipang labay ba nila bisan asa o bilis Pilipinas ang pinakalayo. Now, mo ingon ta mga retirable, apjugo na niglawas. Ato bang daghan na gipamati. Records will show nga there was one time usa ka gobernador, nakalimot ko sa pangalan, Gobernador Silio, nga gi-appoint nga may mo duba mahigalas Malabon. Ning biyahe from Spain to the Philippines. Diha pa mga higalas Madagascar dapit. Giatake sa high blood. Nag-uul tingnan to kay mura man lang silot nila. Limang kag maladyo sa pamilya. Ano man mabalik ka mga higalas Injo dugay pagkaadyo. Kaya di man na ingon nga hilong sibura nga biyahe nga kaugman na dadyon. Diya pas Madagascar dapit. Giatake. Patay. Hindi kay wa pa may text niya to. Wa pa may email niya to nga Haring Pilipi. Ang sa ni mong ipadaring abjugon mo naglawas na intonsis noon. Wala ka bos destinasyon di na iuli na po lamang ni. Wa may telepono niya to. Ang mahitabo mga gila sa barko is mupadayon sa iyang pagbiyahe kay mo may sugos hari, masupak ang hari, matudi kabitanson. Karon ang namatay mga higala nga tao, siyempre ang mga imong palingkuron. Patay naman to. Dunay usa sa mga crew nga mga marumbado pod nga maoy magpakaron ingnon nga siya maoy gipada sa Espanya. Wa may picture ba niya to nga inikingon nga. Example no, sinadya mo yung padada si Mo, wa sila kaila, mo ni the profile, email na the profile, na picture. Ang niya ito kay wa pa man na, mga telegrama. So, ini abot mga gala sa tao dito, ang moabot dito nga mangangkon nga siya si, example Talpulano,
Ako gipada ni Felipe Dere nga muduma din eh. Aw, sidya na na. Gipresyum na nga sidya. Pero ang tinuod ng tao nga naabot, namatay na. Giatake dito barko pa. Maunay nahitabo mga igala nga dunay daghan dito na nagsugod ang krimen sa mga pagpangabuso. Ha? Dito na nagsugod ang krimen nga naman. Kay ang mga tigbugsay naman nahimo mga ilang tigduma. Oh. Namatay man ang VIP nga ilang sakay. Kisa may puli, kisa binasayod nga tigbugsay dito himpuli di ay. Oh. Apo na nahitabo sa mga nakadiyang mga parokya kay teokrasi pa man to niyan to. Karang teokrasi mga higala ang pari may nagduma sa gobyerno. Ang mga pari ba? Mao'y haod mga higala sa gobyerno. Teokrasi, pang-gobyerno ang simbahan. Inig-abot sa galyon, ako si Padre Romano. Ikaw si Padre Romano, why mo supak ni mo ana? Magda ka sa order, kagikan sa hari. Oh, bisa pag dilito ikaw, may picture lagi, ikaw ba ito dili ba? Maka magnanas hirkol sa una nas midi, wa pa man. Wa ka may kudak. Oh, so siya niya magda sa order sa hari, siya may dawaton diri mga igalaning abot. Oh, and there were many instances based on records nga nahitabo na mo ng katong diha to'y piniriso mga igala nga nakabuhi nga hingtago sa galyon nga hinglargang galyon nga tunga-tungas biyahe namatay ang huwis. Ang huwis nga inistino Negros makatuto. Oh, ako siya nahimong huwis. Paliman ka? Gikan pagkapuganti nga tos pagkamaghuhukom. Kasi may nasayod lagi na to. Huwag may mga confirm anak nga to sa Espanya kaya huwag mo may text. O mangutana ka sa Espanya, it will take 6 months nga biyahe. Yung pangutana mo abot and another 6 months pagbalik sa tubag. Os katuig sa ka mag-antos. Muna doon ay daghan kaparian nga mangangkon nga Hisuita, apan kusog ka dumulatos. Jesus Marosit. Kaya agtigbugsay dito sa galyon. Dito na nagsugod mga ila ang degradation, that was the century mga ila of decadence sa Spain. Wa naman magkatinunong. Oh, unya gipaumhan na po unang hingalsa mga ila una ang Cuba. Oh, ang Cuba may unang ni Alsa nagrevolusyon batok mga ila sa Espanya. And in fact, they lost mga ila to that revolution. Ang Spain nanguli ang mga Espanyol, ang mga Katsila nanguli. Oh. Kay napildi sila mga igala sa mga rebelde sa Cuba. Watoy tabang mga igala katong revolusyon na, watoy tabang sa outside forces sa mga Cubano kadto. Ang dinis ato sa pagpangabuso mga igala sa mga Katsila, hing alsa ang mga Pilipinhon. Apan unsa dag-anan slothang mga higala versus Posil. Oh. Pero bisan mo niya na nagmaisogon ang mga Pilipino. Oh. Pero aho ra niya sa mo kapil-apil ha. Wa man gud nato na sila mapildis gobat. Ha? Kana ito atong Independence Day. Sunod buwan na ra ba? Di man ko na Independence Day. Ha? Because we were sold mga higala by Spain to the US for $20 million. Hilumos atong lungsod. $20 million. Ang ilang palit mga higala sa Pilipinas pinagi sa Treaty of Paris. Oh, Treaty of Paris. Nahalin ang Pilipinas sa $20 million. Naggubat-gubat kuno sila dito sa Intramuros. Napildi ko nuhay ang mga Katsila, hindi ako Amerikano. Onya, nahimo tang, wala ko na, nag-Independence Day na ta. Hilumos atong lungsod. Hindi man tingin Independence Day, no? Day of the absolute sale. Kaya wak man ito tamudaog. Wak man tamudaog.
nahimong nanghawa mga higala mga sila tungod kay nahalin naman ta. Unsaon yung pagdaog na to mga higala nga mismo ang mga leader dito sa kauluhan nag-insahay man mga higala og ilog ba ang mga mumho. Oh. Kaya lagi kita ba izahadson mong kututan no? Ano no? Sa ato tingali ning kawadon ba kanabang makurutan ta mga higala bagkabaguhan yang kita na nagdumali ni ini ato naman na ini makana ba makurutan kas gahom ba oh napoy uban ulit katus gahom nga makikinilugay mga higala sa posisyon. We were not that united maunang di pa na mas tamasan tag pag-adto mga higala sa hindi banos nga gahom ang mga Amerikano. Laliman kanya na gisadon na ta mga higala gawas nga apiki tas mga hilagiban gisadon ta mga higala nila og kini ang pakigubat gumikan sa pagka-disunited na nato. Tanawa ra gud kita ra mga we are at war with the Americans and we are at war with ourselves. Hilungos atong lungsod. Naliman kanya na General Lona ipapatay mga kagalingon ni isang presidente. Ha? Bonifacio gipapatay isang kagalingon kauban. Si Bonifacio si Procopio in town. Oh. Nga gigamit mo murag si Andres sa pinakalalooy nga Pilipino sa akong nibawaan. Gawas nga gi papatay siya mga igalang Aguinaldo. Oh. Sa dihang gitagaan na sa kagawasan sa mga Amerikano, gitagaan ha, wa ta makagawas ha. Gitagaan ta. Okay, gipulan na nato, imbida naman sila. Oh. Wa sila manghawa kay nang pildi or nalisang sa mga Pilipino. Apang gipulan ra tingali. Oh. Kaya tagaan ta kagawasan mga igala sa mga mga Amerikano na eleksyon hingdagan karos Aguinaldo kontra Quezon Manuel Quezon. Ba mo kung sila tabo in town? Ha? Giugkat in town mga igala ang kalabira ni Andres Bonifacio ug ni Procopio ug gipakita intablado mismo literally ha, literally. Mga dili technically. Oh. Literally giugkat mga igala ang iyang kalabira gipalingkod sa intablado. Gipakita sa mga tao nga maon ni gipatay Aguinaldo. Kini siya si Andres. No, hindi ito katubag, patay naman. Aban, makaluluoy ba nga ang tao nga himpahuway na, gibudhian pa, himpahuway na, giugkat at gigamit pa kados politika. Imagine, how chaotic ba? Ha? Inana mga higala, inana na ka divided. Nga naman, kay ang ato po mga leader at that time, bisan po ganing karon, on the national level ba? Oh. Leader po tagulos mga ulit. Mga leader man tag mga ulit. Pulos ulit sa gahom. Isbuko ni mo na, wa pa ta mga higalay independence. Wa pa ta mga higalay. Nakigbato pa ta sa mga Amerikano ba? Oh. Nakigbato po sa Aguinaldo ni Bonifacio. Nga naman, masikat sa Andres. Mahita, no? Ang galing na itabo ka sa tunaso ba? Kuha ba? 6 cycle ba? Maura ka doon ni. Samtang mga ulit na mga igalang atong mga lideres kauluhan, magpabiling ito yun ini, murag sirkos. Balik ta simbahan. Tikente ini. Masahaw na lang ako. Ako na lang masahaw do. Kaya kanang, ako pa rin taga-komentaryo, mutaas na lagi. As unseng ka mahapit.
Sa pag-abot sa ika-9 mga igalang nga siglo, nagdag bagong kabag-uhan ang simbahan kay kini gipatindog pag-usab. Okay, naguba man na. Labaw na ang kahimtang simbahan na bag-o tungod sa pagtukod sa kampanaryo ni Padre Leonardo Siles Diaz. Usa ka sekular nga pari. Nabisan pa sa mga kalisod, labi na sa panahon sa gubat batok sa mga Amerikano, diin nasunog, gisunog ni. Di ka gisunog, gidaoban gitod. Gisunog ang simbahan. Ang mga taga-Hilongos wala mawadis paglaom, labi na sa pagsalig sa Ginoo. Sa tuig 1968, oy kapadre Badong naman tungod sa paningkamot o dedikasyon sa mga taga-parokya, ang simbahan gipatindog pag-usab o gipanindot. Maning renovation 1968. Ang pag-renovate ba sa simbahan kay ang original gud ang porma nito simbahan is dili na siya cross. Ang fasad ana nagatubang na siya magilas dagat kining sa side sa Saint Teresa nga entrance mao gyud na main gate. Mao gyud na main entrance dili kining diri ang mga gala dool sa Aricio. Kining nasa Arme Villaflores dili na mao. 1968 na. Bag-o naman na nga building. Kay dili man cross ang porma sa tong simbahan. Usar naman na kabugway. Paingon dito. Gani padong ko na sa likod. Diha dool sa kana bang mga dakong bato bitaw? Dool sa kumbinto. Usar na diha. Usar ka struktura ba? Dili na siya cross. Mo na original nga porma. Anya pag 1968 mo na doon na mga renovations, mo na nga doon na nahimo ng cross ang porma. Murag suko ko sa iyo sa panahon ning Padre Badong. Na himo mga igala ang kini ang mga renovation. Now, asa naman karong mga panahon na ang simbahan sa Ilongos nagpabiling usa ka importanteng lugar alang sa espiritual nga pagpalambo sa komunidad. Okay, mana ni balak-balak rin ito mo Kanyato, mao ni mga higala ang kuan. Mao ni ang singa na dangpanan sa mga tao. May stranded ka sa barko. Stranded ka barko. Adto ka kumbinto. Nyato, gamay pa ko. Doon na'y bagyo. Roping. Dinhim ako nag-roping. Roping. Nagtaas ng tubig dito sa dagat. Ang mga mutaon, mamakwit ba? Mga gibabakwit ba? Sa una kay ang tawag ka na kay mutaon man. Uy, mutaon na taki ko sa nangangin. Ato sa kumbinto. Simbahan. Ato simbahan. Ato dito simbahan. Wa pa man yung mga evacuation center sa una. Wa pa, oy. Wa pa mga higal na intay evacuation center. Wa pa magoy MDRRMO ni adto. Gani pag humas roping nag-izahay mata mga higal panigbas mga kahoy, izahay tag panilig. Wa ito taga-gobyerno, wa ito taga-munisipyo nanguha mga sanga. Wow! Izahay mo na, karon naman kuning later part na ba na organize mga higala ang gobyerno nga doon na disaster response. Inana. So, mo ni ang simbahan may mga higala dangpanan. Gani, di ko kalimot kaldero dahil dako kadyo. Pero medyo itong naibahaw. Pero medyo may kanon. So na, ambok ta karon wala mo kasud. Pero mo lagi na, dili pilabtan ang sudana kay para nas pari. Ano tayo ikaw manahon? Wala na pupusan yun. Ang hilabot ka sa batikon nga kuha nito gigisa daw batikon manghilabot ng pilpilo ni kamot. Ang pilpilo ni kamot. Oo lang na kaya pilpilan mo ko. Ora gini balamor po na pilpilan po ni.
Otro mo na atrevido. Otro mo na atrevido po rin ako, no? Sakay sa racer nga blue. Alay, hantod sa Martes sa Porpon. Ang alwa na to, tinuod na, og naay bagyo, ana simbahan, manahon, ang taga-pantalan. Alay, wala tayo panahon. Sangan, may kinubukan niya, puwersa. Sa 93.5, Marion FM. Sangan, sa tuminanggaon, manggihunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan, sa tubutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ini yung mas kalagas kahanginan. Ang isa amigo nga watang lupat. Isa amigong bungoton, Nancy Puntirakobyo manamilit og moingon. Ang katarong kong kangayan, magkabiling idlas, kada ko nili pangitaon sa katawhan. Derek ungo, karupahing abot ang ungo. Hala, karong alas 2, balik tahan. Live na mahirap alas 2. Alang sa Hukas Basatosan Rapol. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Good morning Hilongos. Sorhay. Hilongos. Atong lungsod.